the universe rather, but we want to know your thoughts lang because it's been on social media. What are your thoughts on the MGI All-Stars? Isip ko na siya. Thoughts ko. Nasa thoughts ko na siya. Hindi ko nga lang i-share ito. Grabe naman. Teka, ako iskikilig ko. Ano ba? Graduate na siguro. Auntie na ako. Ano ba yan? Bakit yung may isip na kailangan ko sumali? Ang tagal ko na graduate sa pageantry. Wait, ako na ako budget. Ang mahal na pageantry. But I'm really glad to see that they actually raised the age limit. Diba? Mas marami ng kababaihan yung mga may what ifs at the back of their head to try. But as for me, we are working on some pageants as well. So I'm not sure if I would have time next year kasi it's on time din eh. Early next year din namin work on yung Mr. Grand International that I'm a part of. So I am not sure kung kaya ko pa bang magmanananggal at iinwan ko sa mga iba't ibang schedule sa buhay natin. But whatever happens, I don't know. I know that the pageant world and Kumarits will always be there to support. Yes. I'm sure they're gonna support you either way. That's all the So inyong napanood at narinig mga kapolitika ang naging sagot ni MJ Lastimosa dito sa mga tao na nanghihikayat sa kanya sa social media na sumali dito sa MGI All-Stars ni Nawat. Nagaganapin sa February 13, 2025. So napanood nyo yung sagot ni MJ na kung saan ay unsure siya, hindi siya sigurado makapolitika dahil sa busy ng kanyang schedule dahil nga part siya ng Mr. Grand International. So sinabi ni, kasi meron tayong mga nababasa dito sa social media na hanggang 40 years old yung age bracket na pwedeng sumali dito sa MGI at pasok na pasok itong si MJ dahil nasa 38 years old pa lang siya. So ang sabi nga ni Nawat ay ayaw niya daw sa medyo bata na contestant dahil gusto niya is matured na mag-isip. So nagkamali siya doon sa kanyang pagkorona kay Rachel Gupta ng India sa Miss Grand International 2024 dahil immature pa ito at bata pa. So gusto ni Nawat yung medyo 30s na katulad dito kay Emma Tiglao na kung saan ay nahasa na ng karanasan. So ngayon naman ay sinasabi ng mga netizen na ito baka itong si MJ Lastimosa daw ang hinihintay ni Mr. Nawat na sumali dito sa MGI All-Stars. So ano ba yung ating masasabi mga kapolitika at ating maging reaksyon dito sa mga nanghihikayat at nangungumbinsi kay MJ Lastimosa na sumali sa MGI All-Stars na pageant ni Nawat, first edition ng Miss Grand International. So tayo naman is hindi naman tayo against kung muling sasabak sa mundo ng beauty contest itong si MJ Lastimosa kasi sigurado na maging talk of the town ang kanyang pagsali dito sa MGI All-Stars dahil alam naman natin yung nangyari sa kanilang hidwaan, conflict ni Nawat dati sa kanyang naging pahayag doon sa kanyang interview na tinanong siya kung ano ang doon sa pageant, di ba, pinaka-worst or pinaka-cheap ba na pageant yun na sinasabi at sinagot niya is Miss Grand International daw dahil doon sa pagkaligwak ni Nikki Dimura. So narinig yun ni Nawat at nakita niya, napanood niya siguro yung video kung kaya na nagkaroon sila ng conflict. Pero I believe na nakamove on naman na siguro si Nawat, most especially ngayon na okay naman ang relasyon ng mga Pinoy dito kay Mr. Nawat. Hindi lang siguro nagustuhan ni Nawat kasi yung pinapunta pa nga ni Nawat itong si MJ doon sa Thailand para manood ng Miss Grand and then accommodation ay free lahat dito kay MJ Lastimosa and then yun pa ang sinabi niya dito sa Miss Grand International. So nasaktan talaga itong si Nawat doon sa sinabi ni MJ Lastimosa na worst pageant daw ang Miss Grand International. Pero as the time goes by is I believe na nakamove on naman na itong si Nawat. Most possibly ngayon na okay naman ang relasyon ng mga Pinoy dito sa Miss Grand International. So kung sasali man itong si Mary Jane Lastimosa dito sa All-Star Edition ng MGI ay tayo suportado natin siya mga kapolitika. Okay? Kasi ito na yung pagkakataon, ito na yung redeeming moment ni Nawat at ni MJ kung sakaling mag-meet sila
for the second time around. Okay, so yun ang aking mag-reaction at yun ang aking maging opinion mga kapolitika dito sa mga nagtutulak kay MJ na sumali dito sa MGI All-Star Edition. So kung kayo ang tatanungin, kayo po ba ay pabor na sasali itong si MJ dito sa papageant ni Nawat First Edition? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Hello stars and hello fellow pageant lovers. This is your Diva Star. Oh my gosh, ilalabas ko na agad si Mrs. Potts because MGI All-Stars is happening and I know that everyone's curious and excited to hear or to know or i-reveal na ba natin sino ba ang mga kasali talaga from the Philippines. Well, I know one who's confirmed and who has already submitted her application. Eto na nga yun. Pero syempre, hindi natin pwedeng pakita ng buo. And yan na yun. She successfully submitted her application form. And nako, just a trivia, hindi basta-basta sumali ng MGI All-Stars or kahit mga international pageants because number one, there is a franchise fee. And if I'm not mistaken, the franchise fee was around $5,000 or almost 300,000 pesos. Franchise fee pa lang yon. So, imagine an independent candidate submitting, her requirement and has to pay for this amount of franchise fee ay hindi po biro. Plus all the other requirements and of course the preparations because the pageant activities will start on January 25, right? And Feb 13 ang finals. Pero this queen is already confirmed. So tingnan natin kung ano ang mga susunod na kabanata at meron na ring mga ibang nakapag-submit na at nakapagbayad. So congratulations. So kung ilan sila, it's just a matter of time at marireveal natin yan. Because ito pala additional information, pagka-send sa kanila ng application form ng MGI org, they have to accomplish or fill up the form and submit the requirements within 7 days. Okay, so ganon. May strict timeline sila papanawad. So abangan natin yan. This will be very, very exciting. Pero ayan na, confirm na yung isa. Nakapag-submit na. So abangan nyo kung sino siya. Cheers!